John Virgilio, tila ang siningil ng paninigarilyo. Ang kasama niya sa ward na si Mang Josefino, higit pa dito ang naapektuhan. Sa pagdura niya, may dugo na eh. Tapos, pag kumain din siya, hinihinda niya masakit daw. Kaya malambot na lang ang sinataan niya sa kanya. Yung pakain. Tatungkahan daw ng sigarilyo ang nauubos ni Mang Josefino araw-araw. At kung si Mang Virgilio, hirap makapagsalita. Si Mang Josefino, hindi na ngayon makapagsalita. Cancer of the tongue din ang sakit ni Mang Josefino. Umabot na ito sa stage 4. Pero apektado ang labi at panga nito. Sa sakit na ito, sinisira ang ilalim ng dila ng pasyente, dahilan upang maapektuhan ang pagkain at maging ang daluyan ng hangin. So, yun yung inopera natin, natanggal yung kanyang dila, almost more than half. Tapos, halos lahat ng panga niya tinanggal na rin. Dok, lahat po ba ng dinadaan ng usok ng sigarilyo, maaaring eventually po maapektuhan din? Posible. So, when you have oral cavity, tatamaan din yung mga pharynx, esophagus, larynx, esophagus, part ng airway, kung saan dumadaan yung puso. So, later on, expect na kailangan silang i-check. Kaibigan, ito maraming Tatlong beses sa isang araw, kailangang salina ni Aling Gloria ang tubig kumonekta sa bituka ng asawa. Hirap man, ito lang ang paraan upang makakain si Mang Josefino. Matagal nang nagsilunsad ang Eurovision Report Lumel sa mga programa laban sa paninigarilyo. Noong 1998, tumigal ang national institute si Kadini na nagsilbing spokesperson ng hinihikayan sa mga kabataan na iwasan ang paninigarilyo. Pero sa kabila nito, sa datos ng Global Youth Tobacco Survey, lumalabas na mula 2003 hanggang 2007, umakyat mula 15% hanggang 22% ang mga kabataang naninigarilyo. Sa loob ng 6 na taon mula 2004, tanging sex warning lamang ang makikita sa mga pasensya ng sigarilyo sa ayon na rin sa umiilang na batas. Ayon sa RA 9611 o Tobacco Regulation Act of 2002, ang batas na nagsasaad ng nararapat na pag-amin, sura ng pakete, pagbebenta, at palalaspas ng tobacco products, dapat 30% ng pakete ay nakalaan sa sex warning. Sa pinililang ng Secretary Esperanza Cabral, hindi masyadong epektibo ang ganitong klase ng mga text label. Unang-una, masyadong dayuhan ang salita na ginagamit natin, like smoking pills or smoking is dangerous to your health. So, hindi masyadong pinapansin ng mga tao. So, palagay namin ay mas mapapansin nila kung graphic yung health information na nakalagay doon, para magtanong ng salita. Kaya noong nakaraang linggo, nag-issue ng isang administrative order ang DOH na naglalayong mapaising ang panukalan nito. Sa loob ng 3 buwan pagkatapos maging epektibo ang administrative order, wala na sa nagtago ang nakasanayan natin isura ng saha ng mga sigarilyo. Bukod kasi sa text warning ng sigarilyo, magkakaroon nito na maistrato na magpapakita ng sakit o pamanin ng tulong ng paninigarilyo. 2008 ang unang lumutang ang panukalang Graphic Health Information sa pamamagitan ng Senate Bill 2377 at House Bill 3264, tawag mga Graphic Health Warning Bill. Ngunit ayon kay Dr. Maricar Yuntin, Executive Director ng Framework Convention on Tobacco Control Alliance Philippines o FCAP, hindi madaling itulong ang ganitong panukalang batas. Unfortunately, napakalakas talaga ng opposition dito sa batas na ito, sa panukalang batas na ito. No? Gawa na rin siguro ng strong natin sa strong na tobacco industry. Very unusual and very rare na makikita mo ang napakadaming congressman, ano? So yun yung mga importante na bits, di ba? Ang kanilang problema, yung lack of quorum. Ang problema, we have 65 members, konti na yung tumalon na mga pro measure. Ang
mas maraming dumating yung mga tobacco producing provinces, yung tobacco producing region, yung mga congressman ko. So, yun, na halos northern lang. And matalo pa. Tulad ng inaasahan, malaki ang pagpupo ng Tobago Industry sa administrative order na inilabas ng DOH. Sa ipinadala nilang official statement, binigyan din ng DTI ang nasasaad sa Tobacco Regulation Act na dapat ay walang iba pang printed warning maliban sa health warning ang nakalagay sa mga pakit ng sigarilyo. Dito nila ang mga tao. Ayaw nilang bigyan ng tamang informasyon ng mga tao dahil gusto nilang patuloy na bilhin yung kanilang produkto na nakakamatay. Sa opinion naman ni Atty. Roberto Cali, isang legal expert, walang nilabag na batas ang administrative order. Supplement or giving space to the textual warning. The administrative order does not change the printed warning, but supplement it with graphic photos that is warned in print. Kabilang ang Pilipinas sa mga bansang lumagda sa Framework Convention on Tobacco Control. Bahagi ng nakasiwang ito ang paglalagay ng graphic health warning sa mga pakita ng sigarilong inibenta sa mga member countries. Sa ngayon, 4 na bansa na ang sumusunod sa alituntunin ito. Pero ayon sa PTI, dapat ay naaayon pa ito sa umiilang na batas. Pagkatapos i-ratify ito ng ating Senado, ito ay naging part na ng batas ng ating bansa. Taon-taon, mula 30 hanggang 50 milyong piso ang nakukuha ng gobyerno mula sa mga buwis na isinabataw sa mga tobacco products na bilang na ang sigarilyo. Subalit sa kala ng DOH, aabot sa 200 milyong piso naman ang halagang magagasto sa smoking-related diseases. There's a disparity between yung kinikita at doon sa gastos. 50 billion pesos versus 200 billion na gastos sa sakit tulog na pansin. So, kahit na anong sabihin mo na may kinikita ka dyan, mas malaki pa rin ang ninagastos mo. So, it does not make sense. Noong nakaraang linggo, naging laman ng mga balita ang paninigarilyo ni President Apparent Noynoy Aquino. Hinikayat na siyang maging poster boy ng anti-smoking campaign ng DOH. President-elect Noynoy Aquino, we are now looking forward to having you endorse our anti-smoking campaign. Kayo kung paano ang presidente ng Pilipinas, titigil na kayo sa paninigarilyo? Malamang mo, dahil ngayon pala mo na kaya magsisindi tayo ng sigarilyo. Marami ko yung picture taking, hindi na rin nyo nahitid, parang nasasanay na tayo doon eh. Pero di mo lang kung gagawin ngayong kampanya, marami akong preso. Sa pagpasok ng panibagong administrasyon at pangulong kabilang din sa bilang ng mga nagsisigarilyo, paano kaya matipatutupad ng maayos ang mga kampanya kontra paninigarilyo? Magiging parang Barack Obama siya. No? Si Barack Obama, hindi ang ginawa niya, tinat niya yung consumption niya. At ang maganda doon, kahit nagsisigarilyo, never na nakita si Barack Obama na nagsisigarilyo in public. No? And then, pangatlo, nakapag-institute siya ng strong tobacco control measures sa bansa nila. Tatanggap naman po natin yan eh. Pero meron rin naman kung bad sa stress na itatanda in removing it. At saka kung pwede, iba na lang kadebate mo, marami naman ibang pwede talakayin. Sa kabuuan ng Pilipinas na meron ng 17 regions, 2.5 region na nasundan. Kami, 14 na region. Kailangan naman sipatin nyo. Kasi may mga tao rin na pag hindi ka naman nadidinig, baka isipin nila totoo na yon.